Kung di ka pa rin nakakapag-decide kung saan ang next travel destination mo, let me help you. Kung may mga kasama kang bagets and kiddos na maraming energy, pwede nyo silang pagurin sa Hong Kong dahil meron dong Disneyland. May Disneyland rin naman sa Tokyo, Japan, pero aside from sobrang mahal sa Japan, mas maganda ang fireworks ng Disneyland Hong Kong. Kung medyo teenagers na yung mga kasama nyo or adults na mahilig sa theme parks, your best bet would be Universal Studios in Osaka, Japan naman. Sobrang sulit nito since nandito rin yung first ever Super Nintendo World. The only downside is, kailangan pa natin ng visa sa Japan. May Universal Studios rin naman sa Singapore kung saan hindi na natin kailangan ng visa pero maliit siya compared sa Japan at kayang-kayang tapusin within the day. Minsan na rin mahirap siyang i-enjoy dahil na rin siguro sa weather ng Singapore na sobrang humid. Kaya 10 minutes ka pa lang sa labas, sobrang lagkit mo na. May Universal Studios din sa Beijing, China. Kung gusto nyo naman ng medyo budget-friendly, go to Malaysia. Meron silang Legoland sa Johor Bahru at may Genting Skyworld sa Genting Highlands. Yun yung outdoor theme park nila. Meron din doon na indoor theme park, yung Genting Skytropolis. Nag-enjoy ako kahit mag-isa akong nag-rides. Cheaper ang Malaysia kaysa sa Hong Kong, Japan, and Singapore. Kung may mga kasama naman kayong seniors, I'd suggest Taiwan since the country is very senior-friendly. Okay ang transportation system so hindi sila mahihirapan. Hindi rin sila mainitan kung bandang mga February or March kayo pupunta. Di rin hassle mag-book ng taxi via Uber kaya pwede kayo mag-taxi anytime kapag napagod na sila. Marami ding nag-offer ng mga tours, hanap lang kayo sa Klook. You can use my discount code sa DIY Traveler and 5-Minute Korean para makabawas sa mga gastos nyo. Pwedeng gamitin yung code twice per account. Kuha lang kayo ng iba pang tips sa Facebook group na Taiwan for Dummies. Kung mahilig naman kayo sa food trip, go to Thailand. Sobrang sikat ng mga night markets nila doon. Sulit din yung pera nyo doon kasi hindi naman nakakalayo ang prices ng Philippines at Thailand. I would also suggest Taiwan kasi ang dami rin nilang masasarap na kainan sa night markets like Rauha and Shilin Night Market. Yung iba nga sa mga food stands nila may Michelin stars pa. Michelin kasi yung nag-release ng mga restaurant guides sa iba't ibang bansa. Kapag may Michelin star ang isang restaurant or food stand, ibig sabihin na siyasat na yung quality ng mga sinuserve nila. So pag pupunta kayo sa isang lugar and gusto nyong mag-try ng masasarap na food, search nyo lang Michelin starred restaurant sa lugar na yon. Kung gusto nyo naman ng historical na lugar, go to Vietnam. May favorite ako museum dito, yung Hoa Lo Prison Museum, kung saan makita kung paano kinulong yung mga lumaban sa French noon na sumakop sa kanila before. Grabe yung pagkaka-curate ng museum na ito. Mafe-feel mo na parang ikaw yung prisoner nung unang panahon. May pa-audio guide pa sila dito. Dito rin sa Hanoi, Vietnam, makikita nyo rin yung preserved body ni Ho Chi Minh. Siya yung mukha sa lahat ng mga paper bills nila doon. Kung gusto mo naman ng winter experience, the closest would be Japan and Korea. Make sure lang na pumunta ka ng December or January para talagang lamigin ka hanggang small intestines mo. Make sure to research din kung saang lugar yung malamig. Magkakaiba pa rin kasi yan ng weather sa buong bansa. For instance, kung gusto mo ng malamig at talagang mas madalas na snow, sa Seoul area ka pupunta at hindi sa Busan or sa Jeju area ng Korea. Kung gusto mo naman makapunta sa mga world-renowned temples, go to Indonesia kasi nandun yung Borobudur and Prambanan. Pwede rin sa Chiang Mai, Thailand dahil nandun yung Blue Temple and White Temple. Kung gusto niyo naman ma-experience na tumawid-tawid sa ibang bansa by land, try taking a bus to cross Vietnam, Cambodia, and Thailand. Pwede nyo rin yun gawin para makatawid in between Malaysia and Singapore. Exciting experience din siya kasi hindi natin yan nagagawa sa Pilipinas bilang napapaligiran tayo ng mga katubigan. Pero kung mahilig naman kayo sa islands and beaches, alam nyo na yan. Piliin mo ang Pilipinas. There you go! Safe travels!